nag-align ang Philippines sa China at saka Russia. Di ba meron sinabi sa prophecy yan? Sabi ko, hindi ko na pinag-aaralan masyado yan eh. Ang tinuturo na lang namin dun sa church, maghanda tayo at anytime dumating ang Panginoon, we are ready. Yes. Yun na. Dumating siya mamaya, I hope we are ready. I hope we are still found to be preaching the truth. Dumating siya bukas, while we are at work, I hope we are doing the will of God while we are at work. And not being sinful. No? And tagpuan tayo na after 1 week, 2 weeks, 1 month, 1 year, dumating ang Panginoon, natapos na, wrap up. I hope that we are still serving God and we are being steadfast and not a busybody. No? So yan po ang importante. Kung kailan man dumating ang Panginoon, hindi tayo caught unaware. Now, merong signs. Signs of the times. Sinabi sa atin, nire-rebuke ng Panginoon yung mga tao na, you fools, you can see kung darating na yung ulan. Sasabihin nyo, maitim ang ulap, makulimlim, hindi makita ang araw, therefore may darating na bagyo. Pagkatapos hindi nyo masasabi kung andyan na at hindi kayo maghahanda. Ang rebuke doon is hindi kayo naghahanda para sa darating na ulan. Pero hindi ibig sabihin na nire-rebuke ka dahil hindi mo alam yung eksaktong date na darating ang Panginoon. Wala doon ang rebuke. Ang rebuke is doon sa paghahanda, strengthen mo yung bahay mo, strengthen mo kung may babaha, meron saan ka tatakbo, impake mo, proteksyonan mo yung mga papeles mo, mga gamit mo na pag nabasa, wala na, useless na. Yun ang ibig sabihin nun. Maghanda ka kasi hindi mo alam kailan darating ang eksaktong bagyo. Kung dadaan ba dyan sa inyo o hindi mo alam. So, ganun din naman, sa Panginoon, hindi natin alam yung day or hour kung kailan yan mangyayari. Pero, meron ka tayong nakikita that, again, Damascus is in a ruinous heap, as the Bible says. And this is the burden of Damascus. Pero, hindi po yan ang point ng message natin because ang point ng message natin is, meron dito sa verse 7 na sinabi ang Panginoon, at that day, shall a man look to his maker. Now, ano ibig sabihin ng at that day? Kailan yung day na yon? Ano yung tinutukoy na day dito? Merong isang araw daw na matatapos lahat yan. Pagkatapos na natapos na yung judgment na yan, so darating na ang Maker. Siya na mismo ang andito sa earth. And at that day, a man will look to his Maker. It is referring to the aftermath, the day after, na nagkaroon na ng judgment ang mundong ito. Kasi hindi lang naman Damascus yung huhukuman eh. Lahat ng bansa huhukuman. At nakalagpas na tayo doon sa Moab. Ngayon naman, Damascus. At yung iba, yung nakalagay dito ay Ephraim. And lahat madadamay, alam nyo, ang Panginoon, nakaschedule sa Kanya kung kailan ang judgment ng bawat bansa. At kapag nagdesisyon ng Panginoon na ang isang bansa ay Kanyang sisirain, no nuclear bomb can protect them. No nuclear bunker can protect the citizens. They will perish. They will die. Those who are scheduled to die will die, and those who are scheduled to be saved shall be saved. None can escape the hand of God.
Kahit ano pang gawain mo, kahit sa buwan ka pa pumunta, sabihin mo, outer space, no? Medyo magre-rent tayo ng space shuttle. Doon muna tayo kasi diyan may meteor na parating. At mukhang malaking meteor yan at malaking tidal waves, earthquakes, mahahati, magkakaroon ng sinkholes. Yung bunkers, tatagusin yung mga bunkers. So, mas maganda siguro, lumayo muna tayo sa earth. Tatamaan ka pa din. No? Walang ligtas. You cannot hide from God's judgment. Because God is powerful. And there is nothing that can save out of His hand if He wants to destroy anybody. So, ang tanong na lang lagi dyan is, pagdating yan, at that day, asan ka? Yan ang tanong. At that day of judgment, asan ka? Kung abutan ka nun, ng panahon ng paghukom. Ngayon, sabi kanina, palusob na raw yung Russia papuntang Syria. Kahapon siguro yun. Yung fleet. Pagka fleet na kasi ginamit, talagang lahat ng elements of war ay andyan, kasama dyan. Ready to strike. Andito tayo sa Middle East. Yung Syria andyan lang sa kabila. Kapitbahay ng Saudi Arabia. No? Tapos, ewan natin kung ano yung nandito. Na kung madadamay ba to o hindi. Kagabi, bago ako matulog, nung nabasa ko yung news, sabi ko, siguro, kung sino yung kaya ko isakay, pupunta kami sa desert. Baka naman hindi bobombahin yung desert. Baka yung mga building bobombahin. Pero yung desert, wala namang target doon. Pero alam mo, kahit pumunta ka sa desert, andun pala yung bumubukas. Hindi mo alam. Di ba? Tatamaan ka talaga Hindi, marami, sabi ni Brother Ben, no? Si Ben, ano yun? Benji Eden. No? Meron daw doon, underground, na kilo-kilometro, pwede, nag-jeep sila sa ilalim ng lupa. Sa Alcarge. Malayo ang tinatravel nila. Kilometro, pero nasa ilalim ka na. Tapos andun yung mga eroplano, andun yung mga kung ano-ano. At nakakalat yan. Kasi, minsan, inaarkila siya, pumupunta siya dyan sa mga lugar-lugar dyan, pupunta siya sa ilalim, may mga nire-repair na mga baterya, mga UPS. Nakakalat yan. Siyempre, sikreto yun. Saan yun? So, punta ka disyerto ngayon para safe. Yung pala, yun yung target, yung pinaradahan mo, doon ka nag-camping. Wala kang lusot. So, we need the power of prayer in these hard times, in times like this. We need the power of God. And if ever mangyari man kung ano yung mangyayari, we pray to God na hindi habang nandito tayo that this war will not happen. But if it's happened, thy will be done. Not my will, but thine be done. And therefore, we ought to be ready to face our Maker. Ayun ang message At that day, sa verse 7 ng Isaiah 17, shall a man look to his Maker, and his eyes shall have respect in the Holy One of Israel. Now, meron ditong salita na look to. Iniisip ko, ano yung look to? Kasi, di ba, ang ating grammar, look at. Di ba? Pagka titingnan mo, tititigan mo ang isang bagay, you are looking at a person. Or a thing, or you are looking at a book, or you are looking for. Meron din ganong salita. Ano naman yung looking for? Hinahanap mo. Pero ginamit nyo na ba yung word na look to in a sentence? No? Looking unto
Meron. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Okay? Looking into, mag-iimbestiga. Diba? Looking into. So, looking out, ikaw yung look out, nagbabantay ka. Pero look to, ano yun? Kasi sabi ng Bible, at that day, shall a man look to his maker. So, it behooves us to, if we want to understand the word look to, we must understand that it means look towards. Ngayon, maintindihan na natin, look towards his maker. What do you do when you look towards something? You are not only looking, but you are going forward. Diba? Pag sinabi mo you are looking toward, you are hurrying towards. Yung parang, uy, may nakita ka dun, ang ganda-ganda. So, andito ka, nakita mo, afar off. Kaya, anong gagawin mo? Lalapit ka. Ang ganda eh. Sa malayo, ang ganda eh. So, lalapit ka. Pupuntahan mo. Habang nakatingin ka pa din. And I believe that is the right attitude when we behold our Maker. We are not just saying, oh, andyan na pala siya. Okay. Marating na, you know. Oh, ganda. Hindi yun ang tamang attitude or pakiramdam ng isang tao na humahanga sa Panginoon. Ang tamang attitude, pag andyan na, hindi ka na mapakali. No? Andyan na. Punta ka. Or, of course, the real scenario is we will go to Him. At the last trump, sabi sa 1 Corinthians 15. No? At the last trump, in a moment, in the twinkling of an eye, we shall be changed. The dead in Christ shall rise first. Then we, which are alive, shall be caught up together with Him in the clouds, in the air. And so shall we ever be with the Lord. Yan po mangyayari. So, palapit pa rin tayo. Papunta sa Panginoon. Ang tanong, kasama ka ba dun? Kasama ba tayo dun? Amen! Praise God. Kasama tayo dun. At yun ang pinaka-exciting na panahon sa ating buhay. What gives you comfort? Family? Brethren? It gives you comfort to know that even if you're dead, you will rise again. Yeah, amen. Sabi, comfort one another with these words. Kaya hindi tayo kagaya ng iba na sobrang halos gusto mong sumuot sa hukay pag namatayan ka ng mahal mo sa buhay. Bakit ba kayo hindi masusunod ako? Hindi tayo ganun tumangis. Dahil alam natin na kung yun ay ligtas, mabubuhay muli yan, magkikita-kita muli tayo doon. Amen. Hindi tayo. Parang wala na, tapos na. Wala nang muling pagkikita. Meron po tayong pag-asa. Yun ang comfort natin. Yun ang ating blessed hope. The coming of our Lord Jesus Christ. At kung ikaw man ay abutin ng andyan na, bumababa ang Panginoon at narinig mo na yung trompeta, alam mo na you will be changed in a moment. Sa isang kisap mata, yung katawan mo ay mag-iiba. At ikaw ay papailan lang patungo sa Kanya. Pwede gawing kanta yun, ano? Okay, so, ito po yung look to. Look toward His Maker. A kind of look that doesn't just look at a person from afar off, but a look that you are going forward. And
You are trying to get closer to Him. Excited ka. Andyan na yung Panginoon na yung pinakaiintay-intay ko. Yung dati, yung mga nagsa-Saudi, excited. Pag dumarating yung postman, may dala-dalang voice tape. No? O may mga umuwi. At, asan yung voice tape ng tatay ko? So, voice tape noon, pinagkakaguluhan. Ngayon, wala na. Chat na eh. Kaya lang, pinutol eh, no? So, telephone. Okay. So, yan po ang gustong-gusto natin as OFWs today. That siguro, pag uuwi tayo, no? Sino ang susunod na uuwi sa atin? Meron bang uuwi within this, kailan kayo? December? Meron pang mas mauna eh. Si Edmund yata eh. Kailan ang uwi mo, Brad? Ha? Walang alam. I hope. I hope lang. No? So, si Iya kahapon, natuloy ba? Ayun. Kanina. Ayun. So, excited sila ron. Darating yung kanilang anak. And therefore, tayo rin excited na makita ulit yung loved ones and friends. We are looking toward that day. And I hope that we're looking toward the Lord, that He will come and we will join Him. Yan po ang ating blessed hope. Yung mga tao na mayroong everlasting life, alam mo na ikaw ay ligtas, meron kang buhay na walang hanggan. Ay, yung pakiramdam mo, hindi mo na yan, andyan na yun, yung you are looking toward. Yan na yung pakiramdam mo. Built-in yan. Because you have the Spirit of God. The Spirit of God in you gives you excitement. Pero, examine yourself. Baka you are here and you don't have the same excitement like us. Well, then, ito para sa iyo. Ang sabi ng Isaiah 45:22, "Look unto me and be ye saved, all the ends of the earth, for I am God and there is none else." Isaiah 45:22. Yan po yung binasa noong deacon, noong si Spurgeon ay sumilong sa isang Methodist church. At yan ang ginamit ng Panginoon na verse para makonvict yung isang great preacher na ang pangalan ay Charles Spurgeon. Pinaulit-ulit, "Look unto me." That means don't look at any other one for your salvation, but only to God. Don't look at any saint, don't look at the preacher, don't look at the church. Sabi ng Diyos, "Look unto me." And what will happen? "Be ye saved." And to whom is this command? All the ends of the earth. For I am God and there is none else. Wala na siyang katabi, wala na tayo ibang lalapitan, kundi Diyos lamang para sa ating kaligtasan. Kaya po kung ikaw ay wala pang kaligtasan, hindi mo pa alam kung yan ba'y binigay sa'yo, para sa'yo, tumingin ka. And that is, how do you see God? He is the invisible God with the eyes of faith. You cannot look to God visibly. Kahit na gumamit ka ng telescope at tumingin ka at kahit yung most powerful telescope gamitin mo, tumingin ka sa constellations, hindi mo makikita ang Diyos with your eyes, with your physical eyes. You can only see Him in your faith, in the eyes of faith. Yan ang pangtingin sa Panginoon. With the eyes of faith. At paano mo siya makikilala? With the Word of God. Diyan po natin makikilala yan. Pag naniwala ka doon sa sinabi
ng salita ng Diyos, makikita mo siya with the eyes of faith. Then, mapupunta ka dito sa verse na to, na you have looked unto me, God, and be ye saved. And you will have the same results. And then, you will have the same excitement at that day. Pag dumating na ang Panginoon, and you will see Him face to face, you will be excited. And you will look to Him, your Maker. You will look toward Him. Alam niyo, merong mga certain things that pagka ikaw ay talagang you are looking toward something. No? Merong pare-pareho, may pagkakapareho tayo kasi pare-pareho tayong tao. No, hindi lamang excitement, kundi iniisip mo yan. Iniisip mo lagi yan. Ano kaya ang mangyayari? Ini-imagine mo yan. No? Na pag nakita mo na ang Panginoon, ano kaya? Minsan, pag mahihiga ka na at ikaw lang mag-isa, imbis na ang isipin mo ay tungkol sa bagay dito sa mundo na to, ang isipin mo ang Panginoon. Ano kaya kung hindi na ako magising? At pag mulat ng aking mata, yun na pala ang heavenly shore. Nandun na pala ako sa dalampasigan ng kalangitan. At andyan na yung aking Maker na nakabukas ang kanyang kamay at sinasabi, "Welcome, my child." Ano kaya? Meron ba tayo mga ganong mga thoughts about Christ? Thoughts about God? Na minsan iniisip natin, ilang araw pa kaya bago ko siya makita? You are counting the days. Kasi, pagka ikaw ay pauwi, siguro si Brother Ian, nung pauwi siya, malapit na, may countdown yan. 5 days na lang, andun na ako sa airport. Kinabukasan, 4 days na lang. Nandun na ako sa Pilipinas, 3 days na lang. May countdown yan. So, excited ka kasi at gustong-gusto mo makita. Eh tayo ba, meron tayong excitement to see the Savior, to see our Maker? So that although we don't know, we don't have a countdown, but at least we are thinking, how many more, Lord, how many more days before I see you face to face? Meron kang ganun thoughts eh. If you are saved, if you have eternal life, if you have the Holy Spirit, God will give you such things. And itong thoughts na to, it is also a gift from God. It's by grace. Because normally, naturally, ang isang tao, ang gusto lang, excitement lang niya, yung bagay dito sa mundo. Ang daming tao sa Lulu, excited sila dahil sa 5 real. Excited sila, puno. No? Siguro excited yung 2 Pilipino na nanalo nung kotse. Mga Pilipino raw eh. Sipin mo, kung pangalan mo yung andon, excited ka dun sa araw na ibibigay na sa iyo yung susi. Diba? So, maraming bagay dito sa mundo ang nakaka-excite. Pero tayo ba ay nakaramdam na ng excitement na makita ang ating Maker? Ano ba yung Maker? Ano ba ang ibig sabihin ng Maker? Somebody who made you. Yung gumawa sa'yo. Okay? And siya yung nag-bring forth sa'yo. Now, immediately, may mga, not normally, ang tao, sino ba may gawa sa'yo? Di yung magulang ko. Yun muna iniisip. Saan ka ba galing? Di sa magulang ko. Di naman ako putok sa buho. Diba? Pero,
thinking deeply, you know that every human being that ever comes to this world is created by God, by the creation of God. So, therefore, all of us, our Maker is God. And who is this Maker na tinatawag nating Diyos, na siya ang, sa Tagalog, manlilikha? Siya ang lumikha sa atin. Tingnan mo natin sa John chapter 1 verse 3. Dahil dito ay nakalagay. Sabi po rito sa John chapter 1 verse 3, all things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. So, sino yung Him? In the beginning was the Word, and the Word was with God. So, ang tinutukoy dito ay yung Word. Na itong Word na to, ito raw ay kasama ng Diyos sa panimula. At siya daw ay Diyos. At siya daw ang gumawa ng lahat ng bagay. At ginawa daw ng Diyos sa pamamagitan niya ang lahat ng bagay. So, sino ba ito? Tingnan pa natin sa verse 14. Alagay doon. And the Word was made flesh. So, siya pala ay nagkatawang tao. And therefore, siya na pala yung Panginoong Jesucristo, our Maker. Pinakilala sa atin ng Panginoong Diyos. Pinakilala sa atin niya ang sarili niya. Kung sino yung Maker na makakadaupang palad mo pagdating ng panahon. Sino yung hahangaan mo? Sino yung tatakbuhan mo pagdating ng panahon at that day? No? At sinabi pa rito, mga kapatid, at that great day, basahin natin yung kasunod na verse, at that day shall a man look to his Maker, and his eyes shall have respect to the Holy One of Israel. Yung mata mo raw, makikita mo mismo kasi siya eh. No? Sa ngayon, invisible. Pati ang Panginoon, siya ay visible. Panginoong Jesucristo is visible, but He is not on earth. But at that day, He will be on earth. And therefore, your very eyes will, anong sabi rito? Will have respect. Shall have respect to the Holy One of Israel. So, paano ba natin masasabi yung respect na yan? Pagdating ng panahon, lahat ng natitira dito sa mundo, re-respetohin na ang Panginoong Jesucristo. Walang matitira kahit isang tao na babastos sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Every knee shall bow, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Walang matitira. Everybody will respect the Lord Jesus Christ. Ngayon, ang mga world leaders, merong mga rumerespeto, merong mga bumabastos. Dahil tayo nandito pa sa tao. Pagdating ng araw na yon, we will have one world leader, one ruler for the whole world, and everybody will respect him, the Holy One of Israel. Everybody will bow. Everybody will worship. Everybody will love the Lord Jesus Christ. Even the eyes of men will respect Him. Makikita mo naman yung eyes of respect. Minsan, may respeto ka sa iyong bibig, pero wala kang respeto sa iyong mata. Nangyari na ba sa atin yon? Sa salita, nagre-respeto ka, pero yung mata mo, halatang halata, hindi nagre-respeto. Kasi yung mata mo, galing sa puso.
Kumbaga, ayaw mo lang talaga magsalita, no, ng masama, kaya maayos pa rin ang pananalita mo. Cultured ka, sibilisado ka. Pero your eyes betray the disrespect. No? And that is what will happen at that day. The eyes themselves will respect. So ito po yung prophecy ni Isaiah, and everybody will pay attention to the Lord Jesus Christ. Everybody wants to be close to the Lord Jesus Christ. Sipin mo yung mga leader ngayon, ano? Gusto lagi, pag nakakita ka ng world leader, gusto mo magpa-selfie. Kasama siya. Diba? Gusto mo magpa-picture, kasama siya. Kahit group picture lang. Gusto mong malapit, makamayan. Gusto mong pag tumawag ka, sasagot siya. Ganon. Yun yung respect. Yun yung talagang natutuwa ka doon sa isang tao. Ang Panginoon, mangyayari sa atin yun. He will have time for us. He will be, and the respecting eye, no? Pag tinitingnan mo siya, natutuwa ka sa bawat galaw niya, sa bawat facial expression niya, sa bawat lumalabas sa kanyang bibig, natutuwa ka talaga. Yun ang respeto. Tinatandaan mo yung mga sinasabi niya, yun ang respeto. That will happen. And I hope that will happen soon. Sana po malapit na yan, ano? Na makita natin ang ating Panginoon and our eyes will respect Him. Now, who is the Holy One of Israel? Sabi ng Mark 1:24, merong isang lilapitan ng Panginoon, possessed of that evil spirit. No? Pagkatapos, nakiusap yung evil spirit kay Kristo. Lumapit lang siya eh. Nakiusap na. Wala pa siyang sinasabi. Sabi ng evil spirit, "Let us alone." Sa Mark 1:24. "What have we to do with thee, thou Jesus of Nazareth? Art thou come to destroy us? I know thee, who thou art, the Holy One of God." So yung evil spirit nagte-testify kung sino yung Holy One. Kilala kita, ikaw yung Holy One. Ano, ngayon na ba? Ngayon na ba judgment namin? Di pa. Teka lang. So, wag mo kaming galawin dito. Nagtrabaho kami rito ng maayos. Huwag mo kaming sawayin dito. So, nire-rebuke niya ang Panginoon. Kaya sabi sa kanya ng Panginoon, "Be silent!" Bakit? Ayaw ng Panginoon na makilala siya ng buong Israel na Holy One galing sa Evil One. Diba? Ang sama nun. Biro mo, nagte-testimony siya. Kilala kita, ikaw talaga, preacher ka ng Panginoon. Pero evil spirit yung nagte-testimony. Lying spirit yung nagte-testimony. Hindi magandang testimony yun. No? So, that really happened. And of course, the spirit realm, the spiritual realm, is familiar with what is really happening that is not obvious to the eyes of the people who are in the flesh. Kaya, although lying spirit yun, hindi naman laging lying spirit nagsisinungaling eh. Half-truth yan eh. Kagaya ni Matubato, half-truth. No? Kalahati, totoo, kalahati. Kasinungalingan. So, tayo rin minsan ganun. Half-truth din tayo. No? Hindi tayo nothing but the truth. Okay, so sinabi pa sa Acts 2:27, meron pa isang testimony. And this is the valid testimony. Because this is a prophecy that sinabi rito sa preaching ni Peter that the Lord Jesus Christ was raised from the dead because it is prophesied, "Thou wilt not leave my soul in hell, neither wilt thou suffer thine Holy One to see corruption." It was prophesied na the Holy One will not see corruption. Kaya ang Panginoon, 3 days and 3 nights,
with spices, hindi na corrupt yung kanyang katawan. Walang body parts na nabasag sa kanya, walang buto kahit isa na nabasag. At walang although yung dugo niya nawala na dahil maraming butas sa katawan, no? Maraming sugat, pero hindi nabulok ang katawan ng Panginoon. Kaya katotoo ito. Bakit? Because He is the Holy One of Israel. And also in Acts chapter 3 verse 14, nire-rebuke ng mga apostles, sabi niya, but ye denied the Holy One and the just, and desired a murderer to be granted unto you. So, with this word, the Holy One of Israel, we know that it refers to, not to the Father, although the Father is the Holy One, but to the Lord Jesus Christ, the person of Christ, the Holy One of Israel. At sinabi diyan that the eyes will respect the Holy One of Israel. So ito po, sa verse 8 ng Isaiah 17. Let's go to the next verse. Ang sabi po rito, He shall not look to the altars, the work of his hands, neither shall respect that which his fingers have made, either the groves or the images. At that day. Ngayon, sa panahon ng tao ngayon, sa panahon natin, meron tayong minsan binibigyan natin ng importansya yung mga ginawa ng ating kamay kaysa sa manggagawa o manlilikha ng lahat ng bagay. At karamihan sa mga tao humahanga sa gawa ng kanilang mga kamay. Kaya merong mga tao na sobrang hanga, ayaw na nilang mawalay doon sa ginawa nila. At sinamba na nila yung ginagawa nila. Hindi mo na mapuknat doon sa kanilang paghanga. Kaya sabi rito, pagdating ng panahon na yan, na nandyan na yung Panginoon mismo, the Maker, the Holy One of Israel, ano mangyayari? Wala nang titingin sa mga altar. Wala nang titingin sa gawa ng sarili niyang kamay. At wala nang titingin sa mga groto at sa mga imahen. Ibaban na yan. Abolish na yan. Babasagin na yan. Wala nang maniniwala dyan. Sapagkat andyan na ang manlilikha. Nandyan na ang banal ng Israel, the Lord Jesus Christ. He is now the ruler. And now we will know kung sino talaga maganda, sino talaga, ano talaga yung masarap tingnan. Sa ngayon, mahanga tayo sa mga artista. Tinatawag natin idol. Diba? Ingatan natin yan. Nung isang araw, meron na naman tumawag na idol sa akin. Ang bait-bait nyo po, sir. Idol ko kayo. Sabi ko, huwag nyo ako tatawagin idol. Hindi natin mapigil, no? Pag umahanga tayo sa isang tao na, idol! Yun ang ating tendency, maging idolatrous. At laging pag humanga na tayo, pag dumating na ang ating manlilikha, the Lord Jesus Christ, every good thing on earth, every beautiful thing on earth will pale into comparison. Wala yan. Ikaw ba, tingin mo sarili mo, maganda ka? Ang ganda ng aming Panginoon, the Holy One of Israel, the beauty of His holiness. So, siguro, pagdating ng panahon na yon, kung ikaw ay nandun, and you are saved, pagtingin mo sa salamin mo, hindi ka nahanga sa reflection mo. Hahanga ka sa Panginoon pa rin, the Holy One of Israel. Andun ang tunay na beauty sa holiness niya. You will have the true values, the spiritual one, and not the physical. Sa ngayon, we are helplessly, hopelessly, talagang na-attract tayo sa
mga pogi, sa mga magaganda, sa mga magagandang sceneries, sa mga masasarap na pagkain, sa malaking pagkakakitaan, at kung ano man yan na magbibigay ng pleasure sa ating laman. Pagdating ng panahon, we will behold our Maker, we will have no other highest value but to Him alone. Kaya nga maganda yung kanta na, turn your eyes upon Jesus, look full to His wonderful face, and the things of this earth will grow strangely dim in the light of His glory and grace. Yan po ang kantahin natin, no? Turn your eyes upon Jesus. Ibaling mo ang iyong mga mata kay Jesus. At tingnan mo ang kanyang kagandahan. So, yan po, mga kapatid, we are thinking that siguro ang mensahe natin is, totoo bang lahat ng ito sa buhay ko? Dapat yun ang maging challenge natin. Kung hindi man totoo yan sa buhay mo ngayon,